Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe, what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Tayo po ay live na sumasapit ngayon sa inyo mga kaibigan. Welcome po sa ating programang Reasons of Faith. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti pa rin kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang ating paksa na pag-uusapan ngayon, end time scenario. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan. Yan po yung ating paksang lilimiin at hihimay-himayin. Akin pong inanyayahan na kayo po ay patuloy na makibahagi sa pamamagitan ng pag-share ng atin pong mga video na ito para sa kaalaman ng atin pong mga kaibigan at ng atin pong mga kapatiran. Ito po yung sinadya nating itapik dahil madalas po itong itinatanong sa atin pong live program, no? Patungkol dito sa end time scenario o sa ibang salita natin, eschatology, or mas madaling maintindihan, the last day events. Okay? So yan po, at syempre patuloy ko pong inanyayahan na i-follow po ninyo yung ating official Facebook page na makikita nyo po sa screen. Ayan po, at dyan lamang po kayo mag-forward ng inyong mga biblical questions or mga biblical concern. Ngunit bago yon, tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Mapagpala at banal naming Diyos, salamat sa muling pagkakataon na pinahintulot nyo na makapagpahayag kami ng inyong banal na salita, lalo na ang mga propesiya sa huling araw. Dalangin namin, Ama, na samahan niyo po kami ng Santong Espiritu upang maging makabuluhan ang aming gagawing pagtalakay at ang kapayapaan ay maranasan ng bawat isa at kami po'y patawarin sa lahat ng aming kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, diretso na ho tayo. Nagmamadali tayong idako na sa ating paksang pag-uusapan, itong ating title na end time scenario. Ayan. So, kung makikita nyo dyan sa guhit na yan, kumbaga, gloomy, no? Gloomy. Talagang ipinapahayag natin dito yung magiging nakakapanghilakbot na magiging katapusan ng panahon, mga pangyayari na talagang dadaanan naman ng bayan ng Diyos at ng mga tao dito sa lupa. Kasi nakasulat yan sa Biblia. Hindi naman natin pwedeng talikuran lang yan, yung mga sinasabi na yun ng Biblia patungkol sa end time events or scenario, at ang pipiliin lang natin ay yung mga masasaya. Matutulad tayo noon sa matandang Israel na ang gusto lang nilang marinig ay yung kikiliti ng kanilang damdamin. Ayaw nilang mapakinggan yung paghihip ng trompeta dahil merong mapanganib na mga pangyayaring darating. So kinakailangan pakinggan natin at tingnan yung nagtutumulin na propesiya ng ating Panginoong Diyos patungkol sa magiging kaganapan sa huling araw bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Kasi unahin nating basahin. Ito pong nasa Mateo 24, talatang 32 hanggang 33. Pansinin niyo po yung salita mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At habang nanonood po kayo, huwag niyong kakalimutan na i-share po itong ating video na live para makarating din po sa iba. At para mabigyan din sila ng pagkakataon na mapakinggan, at least mapakinggan nila. At ang Panginoon ang bahala ng pag-akay sa kanila. Eto, sa puno ng igos nga
ay pag-aralan ninyo ang kaniyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kaniyang sanga at sumusupling ang mga dahon. Stop ko muna. Itong Matthew chapter 24, ang nilalaman po nito ay yung mga pangyayari at tanda bago dumating ang ating Panginoong Yesus. Yan ang nilalaman yan. Ano ho? No? At tinatanungan ng mga alagad yung mga signs. Una, yung destruction ng Jerusalem. Pangalawa, yung second coming ni Jesus. And then matapos ihayag ng Panginoon yung mga matitinding pangyayari at kahirapan. Tandaan ninyo, Biblia ang may sabi niyan, hindi po pananakot ito gaya ng ibang isipan ng mga mananampalataya na kapag tumalakay ka ng ganitong bagay, puro pananakot. Yan. Kasi nga ang gusto nila ay katulad nung ugali ng matandang Israel. Kaya naman sila napahamak. Gusto nila yung mga smooth, malulubay na bagay. No? So dito, ang Panginoon nagbigay mismo ng signs, lalo na dito sa puno ng igos. No? Patungkol doon sa mga pangyayari bago mangyari. No? Na sinasabi rito na yung puno ng igos na yon, malalaman mo yung kanyang pamumunga kapag nananariwa na yung sanga. Tapos, sumusupling yung mga dahon. Okay? Ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Ayan. So, dito sa sitwasyon na ito sa Israel, para malaman na malapit na ang tag-araw, tinitingnan lang nila yung puno ng igos. Although, syempre, meron silang isipan patungkol sa normal na cycle ng bawat season, lalo na yung tag-araw, no? Meron silang tandaan ng buwan, gaya din natin. Kunyari, dumating ang buwan ng Marso, Abril, yan yung mga panahon na ng tag-init. So, doon sa kanila sinasabi yung malapit na panahon ng tag-araw kapag nananariwa yung sanga at sumusupling yung mga dahon. At alam nyo, kapag nananariwa na yung mga sanga at sumusupling yung mga dahon, kasunod na niyan talaga bunga. Yan yung nature ng puno ng igos o yung fig tree. No? Kapag maraming dahon, may bunga dapat yan. Okay? Kasi kung walang bunga, abay, yun ang nangyari doon sa ginawa ni Kristo na tinuyo yung puno ng igos. Yun ay parable naman, no? Na ginamit niya actual. Ngayon nga dito, ang pinapakita lang natin, yung mga pangyayaring magaganap bago yung inaantay na sitwasyon, katulad nito, yung pagdating ng tag-araw. No? Makikita yung talinghaga ika doon sa puno ng igos na malapit na ang tag-araw. So, maging yung nature, nangungusap patungkol doon sa pangyayari o event bago mangyari, pinapakita niya yung mga sign. Nananariwa yung sanga at sumusupli yung dahon. So ginagamit ng Panginoon maging yung nature para sa isang kaalaman sa isang pangyayari. Halimbawa, sa probinsya, siyempre laki tayong probinsya. Yung mga magsasaka, naririnig ko kasi bata pa ako doon. Kapag tumingala sila sa langit sa gabi at nakita nila ang laksa-laksa yung mga bituin, no? Ang sinasabi nila ay hindi uulan sa araw ng bukas. Ganun nga ang nangyayari. Kapag maraming bituin sa langit, sa kinagabihan, hindi uulan. Kaya yun ang ginagawang, pagkakataon ng mga magsasaka para magawa yung kanilang gawain sa bukid. Yan. So may mga bagay na tinitingnan na kapag ganun ang sitwasyon, alam nila, yung probability, alam nila na ito ang mangyayari sa kinabukasan. So, dito sa chapter 24 ng aklat ni Matthew, sinasabi ng ating Panginoon yung mga pangyayari bago yung actual na magaganap. Katulad nito sa context, yung pagkawasak una ng Jerusalem at ang pagdating mismo ng Panginoon na yan yung final destruction ng buong mundo. Diba? So, ano yung mga sign? Sign sa mga relihiyon. Dadami yung mga mag-aangking sila ang Kristo, sila ang nagdadala ng tunay na aral. Yan sa mundo ng relihiyon.
Ganon din sa mundo ng gobyerno, giyera, no? Sa mundo ng ekonomiya, di ba? Sa mga kahirapan sa makakain, famine, mga pestilences, so on and so forth. So yun yung mga, kaya nangyayaring ganyang mga bagay, leading doon sa final, which is yung pagdating ng Panginoon. Kaya niya, kinumpara din ang puno ng igos doon sa parating na tag-araw. So dapat yung mga lingkod ng Diyos tumitingin doon sa mga events, sa mga pangyayari na sinasabi ng Biblia para ma-anticipate nila na yung sinasabi na pangyayari patungkol sa ganitong event na dapat mangyari ay mangyayari dahil doon sa mga tanda na sinasabi. Kaya wag ko kayong maniniwala kapag merong mga ngaral na ayaw doon sa mga event, doon sa pag-aaral, leading to a particular and final event. Kapag ganun ho ang ugali ng mga ngaral, delikado ho kayo. Kasi kumbaga, they are blind, leading the blind. Yun ang malaking problema. Mga bulag sila, tapos inaakay din nila yung kapwa nila bulag. So kaya nga ang Panginoon nagbibigay ng mga talinghaga at yung sinasabi niyang mga paunan na ito ang mangyayari and then ang kasunod ay ito. Pero kung ikaw ay hindi ka nag-expect o tumitingin, nagmamasid, watchful, di ba? Sabi ng Panginoon, kayo'y magiging mapagpuyat at magiging mapanalanginin. Watchful, nagmamatsyag ka. Tumitingin ka sa mga unfolding of the biblical events, yung biblical prophecy. Pinagmamasdan mo yan. Pinag-aaralan mo yan. Hindi mo basta-basta binabaliwala na malapit na ang tag-araw. Yan, napansin nyo. Ngayon, gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. So, ito'y panawagan ng Panginoon doon sa mangyayaring event. Ito yung mga events, sequences of events ng Bible prophecy. Kapag nangyari at nangakita ninyo, meaning, malapit na nasa mga pintuan nga. Ang alin? Yung inaasahan natin. The blessed hope of the second coming of our Lord Jesus Christ. Kasi anong silbi ng pag-expect mo ng pagdating ni Kristo kung ikaw mismo hindi mo tinitingnan yung mga events? Pangyayari, the last day events, the end time scenario according sa Bible prophecy. Kaya kung tamad ang marami sa pag-aaral sa ganyan, yun na nga at naniwala ka sa kanila, sa mga bulag, leading the blind also. Magiging malaking problema yan sa mga nagsasabing mananampalataya. Eto ngayon, yung Daniel chapter 12 verse 1, dito matutuon yung ating buong pag-aaral sa mga oras na ito. At sa panahong yaon, ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan. Yan yung tinutukoy dyan sa unang bahagi sa panahong yaon. Ano yung panahong tinutukoy? Panahon ng kabagabagan. The time of trouble. So kaya, lalo na sa ating mga kaibigan, kapag madalas ninyong marinig sa mga pangangaral ng prophecy ng inyong mga kaibigang Seventh-day Adventist, yung mga salitang time of trouble o panahon ng kabagabagan, merong tinutukoy ho talaga kaming specific time. Okay? Na nakaspecify o sinasabi sa banal na kasulatan. Yung panahon ng kabagabagan na yon. Na itong si Miguel tatayo, ano ang purpose? Sa ikabubuti ng bayan ng Diyos. Yung tunay na mga lingkod ng Panginoon. Okay? Tatayo siya. Yung kanyang pagtayo ay siya'y makikipagbaka para sa kanyang bayan. Sino si Miguel? Ito yung another title of our Lord Jesus Christ. Siya si Miguel, the second person of the Godhead. Siya ang ating katuwang
Siya ang ating tulong sa panahon ng kabagabagan. Dahil magkakaroon ng kabagabagan. At ang pagtayo na ito ni Miguel ay ikabubuti natin. Eto, ma-establish tayo dun sa punto na kahit dumating man yung pinakamatinding kabagabagan, meron tayong katiyakan ng tagumpay. Di ba? Good news ito. Na kahit pala dadaan tayo sa mabigat na panahong yon, meron tayong tulong. Ito, ituloy ko yung basa regarding sa panahon ng kabagabagan. Na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. Napansin niyo po yung matinding senaryong ito. The end time scenario. Itong panahon ng kabagabagan or time of trouble na hindi pa nangyari mula nang magkaroon ng mga bansa. Matindi ito mga kapatid. Hindi po ito biro-biro na dapat o ginagawang pagbaliwala ng iba. Dito sa end time scenario, dito sa approaching time of trouble at madalas niyong marinig sa programa. Ang dahilan kaya magkakaroon ng time of trouble o itong greater time of trouble na hindi pa nangyari ay dahil sa enforcement ng Mark of the Beast or International Sunday Law. Ito yung kumbaga mapuproduce dahil yan ang pinakahuling galawan. Yan ang pinakakumbaga buhos puwersa ng kaaway ng Diyos dito sa the great controversy na pinag-uusapan sa banal na kasulatan. Eto na. Dito na ibubuhos ng kaaway ng Diyos ang buong lakas niya. Gagamitin niya yung confederacy, mga hari ng sanglibutang ito at yung mga tao sa matataas na dako na mas higit na sinamahan, pinanigan yung kaaway ng Diyos. So kaya ito ay mangyayari whether you like it or not. Ito yung panahon ng kabagabagan o time of trouble na atin hong hihimay-himayin ngayon. Ngayon, tuloy natin pa ang basa doon sa Daniel 12:1. At sa panahong yaon, ayan, panahong yaon, panahon ng kabagabagan. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan. Bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, yun. Di ba good news na kahit dadaan tayo sa ganung mabigat na senaryo, sa ganung mabigat na sistema na huling buhos na ito ng kaaway, maliligtas ang bayan. Sinong bayan? Yung bawat masumpungang nakasulat sa aklat ng buhay. Yung tapat sa Diyos, sa kanyang visible at invisible church. Sa visible remnant at sa invisible na mula sa iba't ibang samahan ng relihiyon sa mundo, na tapat sa Diyos, na maliliwanagan sa araw na yon kung ano at sino ang authority ng seventh day Sabbath na Saturday at doon sa authority ng first day of the week or Sunday keeping. Mabubuksan ang isipan ng lahat at hindi nila tatanggapin ang marka ng hayop. Sila yung maliligtas. Yung hindi tatanggap ng marka ng hayop. Diba doon sa Apokalipsis 13, talatang 8, lahat ng nangananahan sa lupa, magsisisamba sa hayop, sinamba nila ang hayop, tinanggap nila ang tanda sa noo at kamay, at hindi sila nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Bakit? Ipinanigan nila yung kaaway sa takot ng persecution na gagawin sa kanila ng sanglibutang ito sa pangunguna ni Satanas. So maliwanag dito yung bayan na maliligtas sa pangkalahatan, sa visible remnant
at sa invisible church ng Panginoon na lalabas sa Babylonia. Bawat tapat sa Diyos at hindi tatanggapin ang marka ng hayop, sila lang yung maliligtas. Sila lang yung masusulat sa aklat ng buhay ng kordero. Yan no, napansin nyo diyan sa sinasabi. O ngayon, matapos nating ma-establish, maitatag mula sa banal na kasulatan mismo, yung mga senaryo na sa panahong yaon, itong time of trouble na hindi pa nangyari, merong mga events leading to the time of trouble at yun na nga ang enforcement ng International Sunday Law na ngayon yan yung mga pangyayaring isinusulong ng mga leader ng sanglibutan at ng mga samahan ng iba't ibang mananampalataya sa mundo doon sa usapin na climate crisis. Yan ang hindi nakikita ng marami ngayon. Kahit ng iba nating mga kasama dito, nang akala nila walang kinalaman ang issue ng climate change, etong isinusulong ng mga prominent political leaders at prominent religious leaders, mga ekonomista, mga nasa akademya, ang iniisip ng iba walang kinalaman yan. Samantalang ang isinusulong nila, yun nga para maipasa ang kapahingahan, the Sunday Law, the International Sunday Law, para daw mabigyan ng kapahingahan ng ating planeta. Hindi pa ba yon? Yung mga pangyayaring sinasabi leading to the implementation of the International Sunday Law na magpuproduce ng time of trouble. The end time scenario. Eto, tingnan natin to. Etong sinasabi naman, matapos ma-establish natin sa Biblia. Etong sinasabi naman ng Spirit of Prophecy, Testimonies for the Church, Volume 5, pages 212, 213. When this time of trouble comes, every case is decided. There is no longer probation, no longer mercy for the impenitent. The seal of the living God is upon His people. Sa panahon na yun ng kabagabagan, bawat case ay napagpasyahan na. Wala nang probationary period. Magtatapos na ang probationary. Pero siyempre sa Biblia, unang Pedro, Kapitulo 4, talatang 17, mauuna magsasara ang probation sa bayan ng Diyos. Pangalawa, sa buong sanglibutan. Yan yung general close of probation. So pag dumating na ang panahon ng kabagabagan na yon, bawat case na pagpasyahan na. Sinong nagpasya? Ang ating Panginoon na nandoon sa sanktuaryo sa langit. Bawat may buhay na pagdesisyonan na ng Panginoon, anyway, mula pa noong 1844, doon na ginagawa yung paglilinis ng record ng mga aklat doon sa langit, simula sa mga patay, mula pa sa panahon ni Abel. At hanggang bago dumating ang Panginoon, na mangyayari ang time of trouble, every case is decided. Dalawang klase ang close of probation. Sa bayan muna, and then sa pangkalahatan. Sa pangkalahatan ay kapag ibinuhos na ang una sa 7 salot, tapos na sa pangkalahatan ang close of probation. Ngayon, tuloy natin itong sinasabi pa rito. This small remnant, unable to defend themselves in the deadly conflict with the powers of earth that are marshaled by the dragon host, make God their defense. The decree has been passed by the highest earthly authority that they shall worship the beast and receive his mark. Ayan yung remnant, meron pang small remnant. Diba? Yung nalabi sa mga binhi, Revelation 12:17. Meron pang remnant, itong mga remnant, small remnant. Kasi sinasabi sa Spirit of Prophecy, the majority will forsake us. Dahil ngayon pala makikita na ninyo Minamak nila yung kapag pinag-uusapan natin, itong end time events. Itong end time scenario na para bagang wala sa Bible, lalo na sa Spirit of Prophecy.
Kaya nga in-establish muna natin sa mga talata ng Biblia na merong ganitong pangyayari. At dito nga sinasabi ng propetisa na itong kapangyarihan ng sanglibutan, magsasama-sama, pangungunahan ng dragon na si Satanas, nagalit doon sa remnant na ang kanilang katangian nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at merong patotoo ni Jesus. The testimony of Jesus and the law of God, the commandments of God, mga masunurin sa kautusan ng Diyos. Diyan galit na galit si Satanas. Kaya nga itong decree regarding sa death decree, kapag dumating na yung panahon ng implementation na ito, mapapahirapan talaga yung small remnant. Under pain of persecution and death, may God help His people now. For what can they then do in such a fearful conflict without His assistance? Wala talaga tayong magagawa sa kapanahonang yun kung walang tulong na galing sa Panginoon, and praise God. Yun yung binasa natin sa Daniel 12:1 na sa araw ng kabagabagan, sa panahon ng kabagabagan, si Miguel, the title of our Lord Jesus Christ, ay tatayo sa ikabubuti ng kanyang bayan. At maliligtas tayo sa araw na yun. Kaya ipinagpauna na rin yung good news. Bagamat dadaan tayo sa isang napakahirap na sitwasyon na hindi pa nangyari, ayon sa Daniel 12:1, na hindi pa nangyari buhat nung magkaroon ng mga bansa. Mabigat yon. At kung walang tulong na manggagaling sa Panginoon, di talaga tayo maliligtas. As the decree issued by the various rulers of Christendom against commandment keepers shall withdraw the protection of government and abandon them to those who desire their destruction. The people of God will flee from the cities and villages and associate together in companies, dwelling in the most desolate and solitary places. Ipapasa yung decree, may kinalaman ito sa death decree. Kapag dumating na ang enforcement ng International Sunday Law dahil doon sa pagbibigay daw ng isang araw ng kapahingahan sa ating planeta para magkaroon ito ng resiliency o toughness. Kaya sabi natin, ginagawang smoke screen itong issue ng climate crisis. Ang nakapaloob doon ay yung pag-implement nung marka ng hayop. Yung Sunday na gagawing Sabat, ang Sabat ng Biblia, Sabado, Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Walang question, kahit sa papacy, ang Sabat ng Biblia, Sabado. Alam na alam nila yan. Alam na mga leaders yan. Ewan ko yung mga nasa baba, nagbubulag-bulagan. Niloloko nila yung kanilang mga sarili na hindi Sabado yung Sabat ng Biblia. No? Ipapasa itong batas, death decree. No? At maging yung mga gobyerno, pababayaan na nila ang tao pag pinasa na yung batas na yan. At ang bayan mismo, yung mob, magagalit doon sa small remnant. Bakit? Dahil sa panahong yun, magiging matindi yung salot na pakakawalan ng Panginoon. At ang dahilan, kung bakit ganito ang nangyayari sa mundo ay dahil dito sa mga nasa minority na hindi sumusunod sa batas ng gobyerno. Kaya nga ang bayan ng Diyos tatakas mula sa mga syudad. At pag sinabing bayan pag sinabing bayan ng Diyos, yung binanggit natin kanina, the visible, remnant, at invisible. Okay? Huwag nating angkinin na ang bayan lang ng Diyos, Seventh-day Adventist. Yun yung tinatawagan kasi sa Revelation 18:4. Yun yung bayan ng Diyos sa iba't ibang samahan ng pananampalataya na nasa Babylon Communion. Basa po ng 28 Fundamental Beliefs. Makikita ninyo yung sinasabi ko. Ngayon, ano pa ang sinasabi rito? But many of all nations and of all classes, high and low, rich and poor, black and white, will be cast into the most unjust and cruel bondage. The beloved of God pass weary days, bound in chains, shut in by prison bars, sentenced to be slain, some apparently left to die of starvation in dark and loathsome dungeons. Ayan.
nakapropesiya na yung mga magaganap sa bayan ng Diyos kapag ipinasa ng batas ang International Sunday Law. Marami sa mga bansa, sa lahat ng status, classes ng mga tao, mataas, mababa, mayaman, mahirap, puti, itim, ay makakaranas ng hindi matuwid na, siyempre, kalupitan. Yung mga mahal na ito ng Diyos, sa visible at invisible church, sinasabi nga ho, alin? Sila'y tatanikalaan, sila'y ibibilanggo, sila'y hahatulan ng kamatayan. Ops, pag-uusapan natin yan. Yung tungkol sa, ito kaya nga sinabi kanina, mga tanong ito, ipapakita natin yung mga pruweba patungkol sa tanong na meron pa bang mamamatay na mga lingkod na totoo ng Diyos sa time of trouble? Yan, abangan ninyo. At habang nanood nga po kayo, ang aking punting kahilingan, i-share nyo po para may parating din sa marami nating mga kaibigan at maging ng ating kapatiran na hindi pa naunawaan itong end time senaryong itong pinag-uusapan sa Daniel chapter 12 verse 1. So magkakaranas ang bayan ng Diyos netong kalupitan na ito. Maging hindi sila pakakainin, gusto ng mga kaaway, mamatay sa gutom ang lingkod ng Diyos na hindi i-give up yung kaniyang pangingilin ng araw ng Sabado, yung Sabat ng Panginoon. Sila'y ibibilanggo, pahirapan, papatayin sa gutom, ibibilanggo doon sa mga nakakasulasok na silid. Di ba? Ano pa? Ito pang sabi ho rito. Pansinin niyo po ito. Though, at ayan ho, yung mga nasa baba lang yung mga sources ko ha, ayan. Though a general decree has fixed the time when commandment keepers may be put to death, their enemies will in some cases anticipate the decree and before the time specified will endeavor to take their lives. Bagamat ka magpapasa itong general decree, etong batas may kinalaman sa death decree para mamatay yung bayan ng Diyos. Yung kanilang mga kaaway, i-anticipate nila. Kunyari, ang death decree ay July 20. O ngayon palang March, patayin na natin yung mga yan. Yan yung tinutukoy. Na yung mga mob na yon, i-anticipate nila yung time na yon. Bago dumating yung time na yon, gusto na nilang kunin yung buhay ng mga tapat na lingkod ng Diyos. Ngayon, muli ko pong ipaparinig ito, lalo na sa mga kapatid. Etong message ni Pastor Ted Wilson ng General Conference patungkol lalo sa mga kapatid natin na hindi naniniwala na magkakaroon ng Sunday Law kasi ang Mark of the Beast, hindi lang naman yan yung ginawang linggo ng Papa. Meron pa mga theologians na ganun ng mga ipinapangaral nila. Di ba? Kaya ngayong iba sinasabi nila, conspiracy theory lang naman yung mga yan. Mga Adventist yung ibang nagsasalita ng ganun. Pakinggan natin si Pastor Ted Wilson dito sa puntong ito. Do not believe anyone, pastor, theologian, scholar, church member, teacher, anyone who may tell you Sunday laws will not be enacted. Kita nyo? Huwag kayong maniwala kanino man, pastor man yan, theologian man yan, teachers man yan, o sinong miyembro ng ating church na magsasabi na ang Sunday Law hindi mangyayari. Di ba? So mga kapatid, lalo na, pag meron kayong naririnig na mga ganong kapatid, pakinggan nyo ang sabi ng President ng General Conference kung gusto nyo pang paniwalaan. Kasi may mga nagsasabing theologian, pastor natin, na hindi mangyayari ang Sunday Law. Anong sabi ng General Conference President? Huwag ninyo silang paniwalaan. Ulitin natin yung puntong yon. That's an absolute falsehood, my friends. They will be enacted. Diba? Falsehood. Kasinungalingan, sabi ni Pastor Ted. Yung mga nagsasabi na hindi mangyayari na ipapasa ang batas na International Sunday Law.
mangyayari ika. Do not believe anyone, Diba? Huwag kayong maniwala kanino man. pastor, theologian, scholar, Pastor man yan, theologian man yan, dyan, merong mga ganyan. Mga scholar man yan, church member, miyembro man ng iglesia natin, teacher, mga guro man yan ng ating church, anyone sino man who may tell you na maaaring magsabi sa Sunday inyo, laws will not be enacted. ang Sunday law ay Do hindi not papasa believe sa batas. any. Di ba? Buti na lang. Matikas ang ating president. Kasi alam niya yung sinasabi niya nasa Biblia. Revelation 14. At yung madalas nating talakayin dito, na kaya nag-exist o nandito ang Seventh-day Adventist Church ay ipangaral ang present truth, the third angel's message. Para mabigyan ng warning ang mga tao sa mundo. Yun ay inatang yun sa Seventh-day Adventist, pero ano na nangyari sa iba? Wala na. Yung dahilan kung bakit umiiral ang Seventh-day Adventist na ito, ay hindi na nila naintindihan. Natulog na, sabi ng iba, sa pansitan. See? Yan po ang ating nais iparating bilang warning na kaya mangyayari nga ito. Itong tinatawag na International Sunday, itong Time of Trouble ay dahil nga dito sa malapit ng pagpasa ng batas patungkol sa International Sunday Law. Okay? O ngayon, doon sa tanong, yung mga tapat ba na lingkod ng Diyos sa panahon na yon mamamatay pa? May mamamatay pa? Ito, pakinggan natin yung sinasabi sa Spirit of Prophecy at yung principle na binasa na natin sa Daniel 12:1. Ano ba uli ang sabi sa Daniel 12:1? At sa panahong yaon, ano yung panahong yaon? Panahon ng kabagabagan, si Miguel ay tatayo para sa ikabubuti ng kaniyang bayan. At sila'y maliligtas sa araw na yon. Anong araw yon? Panahon ng kabagabagan. Pag namatay ba yung tapat na lingkod ng Diyos sa panahong yon, natupad ba yung sinabi sa Daniel na maliligtas sila? O maaaring sabihin ng iba, okay, mamatay pero maliligtas dahil bubuhayin sila ni Kristo. Pero walang ganong sinabi, di ba? Walang ganong sinabi. Ang sinabi, tatayo si Miguel sa ikabubuti. Pag namatay ba yung lingkod ng Diyos, mabuti yon. Sa panahong yon. Oh, Bible principle yan. Sinabi ng Bible. Punta naman tayo sa Spirit of Prophecy. Eto, ang sabi ng propetisa ng Diyos. But none can pass the mighty guardians stationed about every faithful soul. Some are assailed in their flight from the cities and villages, but the swords raised against them break and fall, powerless as a straw. Others are defended by angels in the form of men of war. Napansin nyo yan? Isa-isahin nga natin yung punto dyan na sinasabi. No? Sa mga nanonood kasi sa cellphone, maliit nila pag ina-screenshot, no? Ito. Kaya nga ini-explain ko isa-isa. Pakita ko nga po uli sa inyo. Ayan. None can pass. Ibig sabihin, walang makakalusot doon sa pagbabantay ng mga makapangyarihang anghel ng Diyos sa bawat tapat na kaluluwa. Take note, yung sinabi dyan ng propetisa, mga kapatid, walang makakalusot sa mga makapangyarihang gwardya sa bawat tapat na kaluluwa. Praise the Lord! Itong sinasabi ng Spirit of Prophecy, yun ang sinasabi sa Daniel 12:1, dahil kay Miguel, dahil kay Kristo.
tatayo siya sa ikabubuti ng kanyang bayan. O ito pa lang yung unang punto. Marami pa akong babasahin. Walang mamamatay kasi nga walang makakalusot doon sa mga kaaway dahil may gwardya tayo, yung mga makapangyarihang anghel ng Diyos. O yung iba ika ay kumbaga ina-assail, hinahabol sila para patayin dahil sila'y tumatakas mula sa mga syudad at villages. Ito yung punto nga, ilalo nating ipakita yung kabuuan ng sinasabi na liwanag ng Diyos sa kanyang bayan. 'Di ba? At ang bayan sa Biblia, the people of God, again, visible remnant and invisible church. Ano yung light sa visible remnant? Yung light, pag in-enforce na ang International Sunday Law, yan yung time na tumakas na tayo. Yan yung liwanag sa visible remnant church. Testimonies, Volume 5, pages 464, 465. So ngayon, etong nakikita natin na hinahabol. Ito, matindi na to May mga death decree na dito Ay itong mga nasa invisible people of God. Ito yung mga taong tumayo sa laban dahil naunawaan nila yung Sabat na Sabado ng Panginoon. Sila yung mangunguna, titindigan nila. Ipaglalaban nila yung liberty of conscience. Pero wala na. May death decree na. Pero tinanggap nila yung liwanag ng Sabat ng Panginoon. Sila itong mga hahabulin. Pero, sabi nga dito, yung swords, ito yung symbol na kumakatawan sa armas ng mga sundalong habol. Ay alin? Mabibreak. Masisira. Ano ba nangyari dito sa Facebook ko? Ba't naputol? Wait lang Ano nangyari? Yung armas ng mga kaaway na hahabol sa bayan ng Diyos ay masisira. Magiging walang kapangyarihan, powerless, katulad ng straw. Ano ba yung straw? Hindi ka naman masasaktan ng straw. Di ba? Kumbaga parang dayami. Paano ka masasaktan yan? At yung iba-ika ay ipinaglalaban, defended ng mga anghel. Ng anyo nila ay anyo ng mga lalaking mandirigma. Ito yung kalooban ni Miguel, kaya tatayo siya sa kanyang bayan, walang mamamatay. Ipagtatanggol sila ni Miguel, tatayo siya sa ikabubuti ng kanyang bayan sa panahong yaon. Anong panahong yon? Panahon ng kabagabagan or time of trouble. Ito pa. The people of God are not at this time all in one place. They are in different companies and in all parts of the earth. And they will be tried singly, not in groups. Everyone must stand the test for himself. Yung bayan ng Diyos ay hindi lamang sa isang lugar sa panahong yon. Iba-iba yan. Iba-ibang grupo sa bawat bahagi ng ating sanglibutan. Yan. At susubukin, hindi by group, by individual, not in groups. Kasi nga ang salvation ay alin? Individual. Ano ba yung relationship mo kay Kristo? So yung pagsubok sa atin individually. Hindi ka pwedeng saluhin ng tatay, nanay mo, ng pastor na magulang mo, o diakono ng church na tumatakas din. Ikaw rin. Yung relationship mo sa Diyos, paano mo pinatitibay? Masusubok ka rin sa araw na yan. Dahil matindi yung pangyayaring yan, tandaan nyo kapatid Itong pinag-aralan natin, theory. Kasi nga, sinabi na. So parang sa atin, theory. Pag dumating ka sa actual event, ibang klase yan. Ibang klase yan. Tingnan nyo lang lagi, huwag nyo kalimutan si Pedro. Diba? Ang tapang-tapang niya. Ang tapang-tapang niya, nasabihin, ipagtatanggol niya si Kristo, hindi niya iiwan. Pero nung dumating yung actual, anong nangyari? Hindi lang siya, lahat sila nagsitakas. Di ba? Iba kasi yung actual.
Kaya huwag masyadong magyayabang yung iba sa atin na pag may pananampalataya tayo sa araw na yon, kahit dito ako sa syudad, okay lang. Oh. Sinasabi mo lang yan kasi wala ka pa sa actual. Ito pang isa pa sa pinaka-best example, si Jesus Christ mismo. Si Jesus Christ, of course, alam niya yung mission na dito sa lupa. Alam niya, mamamatay siya. Papatayin siya eh. Pero alam din niya na mabubuhay siya sa ikatlong araw. Pero nung dumating na yon, yung panahon na malapit na siyang ulihin, di ba? Nanalangin siya ng kapait-paitan. At ang sabi niya, kung maaari, ay alin? Lumagpas sa akin ang sarong ito. Pero mas pinili niyang gampanan eh. Di ba? Dahil yun ay kalooban ng kanyang ama. Nadaanan niya talaga yun para maligtas lang tayo. At nung araw ng pagkapako niya mismo sa krus, anong nabitawan niyang salita bago siya malagutan ng hininga? Ama, bakit mo ako pinabayaan? Dahil dun sa panahong yun, ramdam niya yung bigat ng kasalanan ng buong mundo na iniisip niya na parang mahihiwalay na siya sa kanyang Father throughout eternity dahil sa kasalanan. Pero di ba alam niyang mabubuhay siya? O sana hindi niya nalang binanggit yun. Pero yun ang sinasabi natin, iba kasi yung actual na pangyayari doon lang sa alam natin ngayon. Kaya kaysa magsasalita-salita tayo ng kung ano-ano, bukod sa manalangin tayo, lagi, araw-araw, magbasa ng salita ng Diyos, ipaubaya natin lagi sa Panginoon na pagtibayin tayo sa pananampalataya. At, ito yung sumunod tayo sa mga liwanag na binibigay niya sa bayang ito. Tumakas nga eh. Iba kasi yung light naman doon sa 11th hour workers. Ito sa mga sa invisible people of God na lumabas sa Babylonia. Oh, 'di ba? Sumunod. Hindi yung lalabanan pa natin yung salita ng Diyos. 'Di ba? Yung may mga tanong dito about sa little time of trouble, no, 'di ba? Yung little time of trouble nakapaloob yan doon sa loud cry, sa pangangaral ng ibuhos pagka nabuhos na yung latter rain or huling ulan ang banal na espiritu ng Panginoon. Okay? And then yung greater time of trouble ay doon na sa panahon ng death decree yun. Okay? So ayan no, ang sinasabi. Kaya sa panahong yon, sabi rito, houses and lands will be of no use to the saints in the time of trouble, for they will then have to flee before infuriated mobs. And all that time, their possessions cannot be disposed of to advance the cause of the present truth. Napansin niyo po yung sinasabi dito? Di ba matindi ho eh? Sa panahong yaon, yung mga bahay, yung mga ari-arian, wala nang halaga, kumbaga. No? Sa panahon na yun ng kabagabagan. Dahil iiwanan nila yun eh. Tatakas ka kasi dahil doon sa galit na mobs. Doon sa galit ng mga tao. Dahil kayo ang dahilan kung bakit hindi tumitigil ang salot. Ang dahilan ay itong mga tao na nananatili sa pangingilin ng ikapitong araw ng Sabat ng Panginoon. Dahil kapag sa panahong yon inabutan pa na may mga property ka, na hindi mo na ma-dispose sa panahong yun para sana maitulong mo doon sa pag-advance ng pangangaral. Sayang. Hindi na nagamit yung mga pag-aari mo para sana ma-advance palalo yung pangangaral. Iwanan mo na rin yun. Di ba? Merong payo pa rito ang Panginoon sa pamamagitan ng spirit of prophecy. I saw that if any held on to their property and did not inquire of the Lord as to their duty, He would not make duty known, and they would be permitted to keep their property, and in the time of trouble, it would come up before them like a mountain to crush them. Ipinakita ng Diyos sa ating propetisa na kung ang sino man sa atin ay pinananitilihan pa rin yung mga pag-aaring yun at hindi ka humingi ng gabay sa ating Panginoon doon sa katungkulan na gagawin mo, hindi rin ipapaalam sa iyo ng Panginoon kung anong gagawin mo sa mga ari-ariang yan. Dumating na ang time of trouble.
Tapos hindi ka humingi ng gabay, paano mo i-dispose yung mga ari-arian mo na yan? Sa panahon ikan ng kabagabagan, magmimistula yung kabundukan na dadagan sa'yo. Tagalog naman yun, di ba? Dadagan sa'yo, dadaganan ka, tatabunan ka, kinumpara sa ang daming ari-arian nun. O, siguro hindi pa dumating ang 2030 nito. Kasi ang sabi naman ng mga leader ng sanglibutan, lalo na yung mga hindi halal na tao, di ba? By the year 2030, you will own nothing. O, dito may pag-aari ka pa. So, pwedeng mangyari ito. Bago pa dumating ang 2030, di ba? Sabi nga rito sa pinakita ng Diyos kay Ellen White, ikaw, ang dami mo pag-aari, hindi mo man lang tinulong sa gawain ng iglesia. Pag dumating na yung time of trouble, yan ang mamimistulang dadagan sa'yo kasi hindi mo hiningi sa Diyos yung gabay, paano mo i-dispose yung kayamanang yan? So pag dinaganan ka, ligtas ka ba? Oh, siyempre hindi. Di ba? And they would try to dispose of it but would not be able. Susubukan nilang i-dispose yung mga pag-aari nila pero hindi nila magagawa. But if they desired to be taught, He would teach them in a time of need when to sell and how much to sell. Pero kung ninanais daw natin na maturuan tayo ng Panginoon, kaya sa Panginoon kayo manalangin. Hindi sa tao kayo humingi ng gabay. Ang tao pwede lang mag-advise. Pero ang leading at wisdom, sa Panginoon yan. Di ba? Kaya nga ako pag hinihingan ng advice patungkol sa bagay na yun, very reluctant ako . Ang sinasabi ko lagi, sa Panginoon ka manalangin. Kasi pwede lang ako magsabi ng ganito, ganyan, pero hindi yan ay wisdom ng Panginoon. Diba? So kung sa Panginoon ka direktang humingi ng guidance, siya ang magtuturo sa iyo kailan ibebenta mo yan at gaano ang halaga niyan. When to sell and how much to sell. Kasi pag dumating ang time of trouble, hawak mo pa rin yung pag-aari mo, magmimistulang bundok yan na dadagan sa'yo. Yun ang problema dyan. O ito yung nakuha ko doon sa sa Village Seventh-day Adventist Church, no? Tungkol dito sa end time scenario, ayan yung tinatanong kanina ng ating kapatid. O, shaking time. Ayan, yung midnight cry. Yan yung point na leave the cities. Sa panahon na yan na ipapasa na ang Sunday law. Kaya pag sa malaking screen yung mapapanood, mas maganda makikita nyo. No? Ngayon, leave the cities. Pag ipapasa ng Sunday law, yan na yung probation magsasara sa bayan. Sa visible, remnant church. And then yan yung little time of trouble. Yan yung panahon nga ng loud cry. Yan yung gawain ng 11th hour workers na unawaan nila through loud cry power. Ano pa? Ang kasunod, death decree. Ayan na yun. Diba? Yung binasa natin kanina, bago pa nga dumating ang death decree, yung bayan, galit na galit, papatayin ka na agad eh. O yan. Yan, general close of probation, pag binuhos na ang una sa 7 salot, yan na yung greater time of trouble din. At kasunod niyan, yung second coming, praise the Lord. Yan ang inaantay natin. Kaya nga dadaanan natin itong time of trouble ayon sa Daniel 12:1. Napansin nyo, pag tinuloy nyo nga yung talatang 2 sa Daniel 12, yun ay senaryo naman ng pagbangon ng mga patay, yung namatay kay Kristo, siyempre. Oh. So, time of trouble and then the second coming. Kasi nga, bakit mapuproduce ang time of trouble? Dahil sa implementation ng International Sunday Law na nakatago sa usapin ng climate crisis. Oh. Yan na lang ang hinihintay natin at nandyan na, sabi nga doon sa parabola sa Matthew 24. Sa puno ng igos, kapag nananiriwa na yung kanyang mga sanga at umuusbong na yung dahon, malapit na ang tag-araw. So ngayon nakikita nyo mga events ngayon leading to the time of trouble. Yung usapin ngayon na ipasa ang Sunday Law, yan ay hindi na nahihiya. Munti ko nang sabihin yung walang hiya ha. Hindi na nahihiya yung mga nasa prominent religious leaders ngayon na nagsasabi, ipasa na natin ang Sunday Law para sa common good ng mga tao. Sa common good ng mga tao. Yan ang pinag-uusapan na, pinarinig ko na sa inyo yun, di ba? Kasi hindi naman tayo dito nagsasalita na galing lang sa atin.
Pinaparinig ko sa inyo yan. Ayan. Pansinin nyo ang sinabi naman ng Bible patungkol din doon sa sinabi sa Daniel. Jeremias 30, talatang 5 hanggang 7. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kami ay nangakarinig ng tinig ng panginginig, ng takot at hindi ng kapayapaan. Sino may sabi? Panginoon. Nakarinig ng alin? Panginginig. Panginginig. Takot, hindi kapayapaan. Bakit? Tuloy natin. Sabi rito, kayo'y magtanong ngayon at inyong tingnan kung ang lalaki ay nagdaramdam ng panganganak. O kita nyo. Eto, merong symbol na sinasabi rito. Magtanong daw, tingnan nga ninyo kung may lalaki na nagdaramdam ng panganganak. Yung nagle-labor na manganak, syempre, hindi ganun wala namang ganun. Kaya nga symbol eh. Bakit? Meron bang lalaking nagdaramdam ng panganganak? Syempre, babae lang ang nanganganak. Pero bakit sinabi ito? Sunod natin. Bakit aking nakikita? Ang lahat na lalaki na ang mga kamay ay nangasa kaniyang mga balakang na parang babae sa pagdaramdam at ang lahat na mukha ay naging maputla. Okay, tanyo. May mga lalaki daw ika na yung kanyang kamay nasa kanyang balakang. Di ba yun yung senaryo doon sa mga nanay natin o mga asawa natin na kapag malapit ng mga anak, yung time na nagle-labor, sobra, hindi mo maipinta yung sakit talagang nararamdaman nila. Excruciating pain, sabi nga sa isang salitang English. Hindi maipaliwanag na sakit. So ipinakita na yung mga lalaki ay ganun yung kanilang nakikita sa kanila. Na parang babaeng nagdaramdam, yung kanilang mga mukha ay maputla. Bakit? Ay, napansin niyo yung unang salita sa verse 7? Ay, sapagkat ang araw na yaon ay dakila, na anupat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ni Jacob. Ngunit siya'y maliligtas doon. Isa-isahin natin. Yun palang tinutukoy ng mga lalaki may takot, na kamay na sa balakang, maputla ang mukha, dahil matinding pangyayari yon sa panahon ng kabagabagan. At sinasabi rito, yun yung panahon ng kabagabagan ni Jacob, the Jacob's time of trouble. Ito naman yung analogy patungkol sa experience ni Jacob na sinasabi magiging experience din ng bayan ng Diyos sa panahon ng kabagabagan. Ngunit siya'y maliligtas doon. Bakit? Saan kinuha ito ni Jeremias? Na sa panahon ng kabagabagan, maliligtas sila doon. Doon sa pagtayo ni Miguel para sa ikabubuti ng bayan. And then supported ng spirit of prophecy na hindi nga mamamatay ang mga lingkod ng Panginoon sa araw na yon. Mamaya babasahin ko yung mga dahilan. May mga dahilan kung bakit. At syempre, para sa akin, suffice na eh. Sapat na yung dahilan sa Daniel 12:1. Sapat na yung dahilan sa Jeremiah 30 verse 7. Maliligtas doon yung mga tapat na lingkod. Sa Spirit of Prophecy naman, walang makakalusot sa mga makapangyarihang anghel ng Diyos na nagbabantay sa mga tapat, faithful soul, sa mga tapat na kaluluwa. Yan yung good news para sa bayan ng Diyos. Visible man or invisible church. Na kahit dadaan tayo sa napakatinding hirap sa panahong yon, maliligtas tayo. Dahil hindi natin tinanggap ang marka ng hayop. Yan ang tandaan natin, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya aking hiling, i-share nyo po itong pangangaral natin, itong video na ito, para ito sa kapakinabangan ng paghahanda ng ating mga kaibigan at maging, siyempre, ng ating mga kapatid. Hindi pwedeng sarilinin lang natin yung kaalamang ito na binigay ng Panginoon. Di ba? Ang isip kasi ng iba, yung end time scenario or end time events, puro takot lang yan eh. Assurance ng kaligtasan ang binibigay ng Panginoon kahit may mga ganyang senaryo. Assurance, katiyakan na maliligtas tayo sa araw na yon. Kaya hindi takot ang gusto ng Panginoon na ating maramdaman. Kundi kagalakan dahil kailangan nating dumaan sa araw na yon bago natin makita si Kristo at salubungin sa alapaap ng langit. Ganda nun. Di ba? Yun yung mga prinsipyong tinuturo natin dito. Yung sinasabi mismo ng Biblia.
Ang iba kasi, ay, puro ganyan pinapangaral, puro takot, nananakot lagi. Yan ang problema sa inyong hindi nag-aaral. Hindi nyo nakikita yung beauty ng sinasabi ng salita ng Diyos. At yung mga dahilan kung bakit kinakailangang daanan natin ito. O ngayon, bakit may analogy sa panahon ni Jacob? Mamaya-maya, tingnan natin. Eto, binanggit na sa Spirit of Prophecy. Romanism in the old world and apostate Protestantism in the new will pursue a similar course toward those who honor all the divine precepts. The people of God will then be plunged into those sins of affliction and distress described by the prophet as the time of Jacob's trouble. Bible and Spirit of Prophecy. Iisa yung idea. Bakit? Leading ng testimonies of the Spirit, the testimony of Jesus Christ, the testimony of the Spirit of God, kaya ang Spirit of Prophecy. Hindi lumalaban yan, syempre. Sa sinasabi ng Bible, napansin nyo? Yung sin of affliction na mararanasan ng bayan, na i-describe o sinabi doon sa Jacob's time of Jacob's trouble. Etong senaryo na mangyayari dahil sa apostate Protestantism, di ba? Sa Revelation chapter 13, yung apostate Protestantism, bubuhayin nila, gagawin nila yung image of the beast, no? Bubuhayin yung larawan ng unang hayop, so meaning, itong apostate Protestantism, sa pamamagitan ng Amerika nga, ang maglilid para ang mga tao na hindi tatanggap ng marka ng hayop ay ipe-persecute. The apostate Protestantism. Sila ang bubuhay sa larawan ng hayop. Yung church and state combination. Kaya nga yan yung panawagan sa final declaration noong 2022 sa Kazakhstan. Si Pope Francis mismo ang nagsasalita that politics and religion should neither to be mixed or to be separated. So yung politics, religion, hindi na raw dapat paghiwalayin. Yun yung church and state. Kailan lang yun? 2022, fresh na fresh. Kaya nga yung ibang mga leading politicians sa Amerika, yan na ang pinag-uusapan na pagsamahin na ang church and state. Hindi pa ba natin nakikita yon? Kaya nga sa puno ng igos, kapag ka nakikita ninyo ng mga sanga na nanariwa at umuusbong ang dahon, ay ibig sabihin malapit na ang tag-araw. Yun yung talinghaga ni Kristo, na bago dumating yung isang particular na event, merong mga event leading to that par excellence event. Dinagdag ko lang yung par excellence na yun. Okay? So yun yung punto rito. Jacob's experience during that night of wrestling and anguish represents the trial through which the people of God must pass just before Christ's second coming. Yung karanasan pala ni Jacob, kaya sinasabi ng Jeremiah at sa Spirit of Prophecy, doon sa panahon ng wrestling, di ba? Nung gabing yon, akala ni Jacob, yung kanyang kapambuno, yun yung inutusan ng kanyang kapatid na si Esau para patayin siya. Yun ang inaakala ni Jacob, kaya matindi yung kanyang distress na sa gabing yun mamamatay na siya. Kaya tuloy-tuloy yung wrestling o pakikipagbuno niya, na nakita niya anghel pala ng Panginoon yung kanyang kapambuno. At ang sabi nga ng anghel ng Panginoon, nagbubukang liwayway na, so bitawan mo na ako. Anong sagot ni Jacob? Anong sinabi niya? Hindi kita bibitawan maliban na ako iyong pagpalain. Ang gustong makuha ni Jacob doon ay ang katiyakan na siya'y pinatawad na ng Panginoon. I will not let thee go except thou bless me. 10 words, I will not let you go except thou bless me. Yun yung prinsipyo na gusto ng Panginoong matutunan ng bayan. Lalo na pag dumating yung araw ng kabagabagan, na hinahabol ka, gusto kang patayin, iniisip mo, mamamatay ka na sa araw na yon. Tandaan nyo, iba yung theory na alam natin, ay wala naman palang mamamatay. Pero iba ang actual. Tandaan natin yan mga kapatid.
Tandaan natin yan. Lalagpasan yung tsuri na yun ng actual kapag nangyari sa iyo yan. So kinakailangan magkaroon tayo ng experience ni Jacob bago tayo dumating sa panahong yun. Na lagi tayong nakikipagbuno sa ating Panginoon. Lagi tayong nakikipag-wrestling para matiyak natin, wrestling in spiritual sense, para matiyak natin na ang blessing ng Panginoon, lagi niyang ipinagkakaloob at tinatanggap natin sa araw na yun. Huwag nating baliwalain na sa bawat minuto na may buhay ka, sa bawat gising mo, sa bawat araw, talaga mo ang buhay mo sa Panginoon. Bago matulog sa gabi, tiyakin mo na nakatalaga ka sa Panginoon. Yun yung karanasan ni Jacob, na hindi niya bibitawan ng Panginoon, maliban na matiyak niya na siya'y pinatawad, pinagpala ng Panginoon. Yun yung experience na dapat meron tayo pagpasok natin sa panahon ng kabagabagan. Kaya yan yung analogy ng pinag-uusapan sa Bible at Spirit of Prophecy. Oh. Kaya nga yung experience ika ni Jacob ay nagre-represent ng pagsubok na dadaanan ng bayan ng Diyos bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba ang ganda nun? Kaya nga pag hindi natin in-achieve yung experience na ni Jacob sa panahon ng kabagaban, naku po. Kaya kinakailangang sanayin natin ang ating mga sarili na makipag-wrestle sa ating Panginoon. Oh, ito pa ang karagdagang sinasabi ng Spirit of Prophecy regarding sa tanong na kung may mamamatay pa ba nun. Siyempre, pinakita na natin, di ba? Wala. Dito, God would not suffer the wicked to destroy those who were expecting translation and who would not bow to the decree of the beast or receive his mark. Hindi pababayaan ng Diyos na yung mga masasama ay wasakin, patayin, yaong mga handa na sa paglipat. Translation, paglipat. Yun yung translation, paglipat sa langit. At yung hindi mga tumatanggap ng mark of the beast, hindi daw alin, pababayaan ng Diyos na mawasak yung mga handa ng sumalubong kay Kristo. Translation. Wala kang mamamatay. Yun yung sabi ng Daniel 12:1 at Jeremiah 30 verse 7. Biblical foundation. And then supported ng Spirit of Prophecy, of course. Ito pa. I saw, again sa vision, I saw that if the wicked were permitted to slay the saints, Satan and all his evil host and all who hate God would be gratified. Kita mo. Pinakita sa kanya ng Panginoon na kung ang mga masasamang ito ay pahintulutan na mapatay ang mga banal ng Diyos, si Satanas at ang kanyang mga kampon at lahat ng mga napupuot sa Diyos ay matutuwa. O, kita mo? Bibigyan ba ng Diyos ng chance sila sa panahon ng kabagabagan? Na matuwa ang mga demonyo sa pangunguna ni Satanas, na mapatay ang lingkod ng Diyos. Anong sabi? Hindi nga. Hindi nga papahintulutan ng Panginoon, dahil kapag pinahintulutan ng Panginoon na may mamatay pa sa panahong yon, panahon ng kabagabagan ng pinag-uusapan natin, sa time of trouble, kung papahintulutan ng Panginoon na may mamatay pa sa mga lingkod ng Diyos, matutuwa si Satanas at kanyang mga kampon. Hindi ka wala nga mamamatay. The people of God will not be free from suffering. O ang bayan ng Diyos hindi rin ligtas sa pagdurusa. Ngunit, while persecuted and distressed, while they endure privation and suffer for want of food, they will not be left to perish. Yes. Talagang mapapahirapan tayo, of course. Yung ibang mga lingkod ng Diyos na sa bilangguan. Yung iba, hindi pinapakain, gustong patayin sa gutom. Mararanasan yung mga pagkabilanggo. Mararanasan na sinentensyahan ka ng kamatayan, pero hindi ka nga mamamatay. Hindi pa pahintulutan ng Panginoon. Yan ang kagandahan dyan. Kaya na kailangan magbasa ho tayo, lalo na sa mga nag-iisip. Kasi yan yung mga naririnig ko, nako, sa panahong yun, tutorturin ka, bubunutan ka ng kuko, bago ka patayin, kung linggo, kung Sabado pa rin piliin mo. Mga kwentong kursiro lang yon. Sabi nga doon sa kapanahunan namin, mga kwento ni Lola Basyang lang yon. Iba ho kasi yung nababasa. Maliwanag, di ba? If the blood of Christ, faithful witnesses were shed at this time, ito, karagdagan. Dami ko nang pinakita, di ba?
If the blood of Christ faithful witnesses were shed at this time, it would not, like the blood of the martyrs, be a seed sown to yield a harvest for God. Kung ang mga dugo daw ng mga tapat kay Kristo, yung mga saksi ni Kristo ay bubuho sa panahong ito, yung panahon ng kabagabagan, hindi nabubuhos ang dugo, symbolizes na may mamamatay na lingkod ng Diyos. Hindi na. Kagaya ika ng dugo ng mga martir na itinulad sa isang, kumbaga yung dugo no ng mga martir na pinatay, na para bagang siyang pandilig sa dugo, kaya nag-yield, nagbunga ng harvest. Hindi, nangyari na yun noon. Sa panahon ng kabagabagan, kasunod nga niyan yung events na second coming of Jesus, siyempre mauna yung 7 salot na parusa doon sa mga masasama. Di ba? So, hindi na dahil time of harvest na. Pagdating na ni Kristo, pag-aani na yun eh. Principle yan, di ba? Sa bukid, sa mga nagsasaka. Pag-aanihin mo na ba yung palay, didiligan mo pa? Di ba? Kaya yung pagbuhos noon ng dugo ng mga lingkod ni Kristo noon, lalo na yung sa panahon ng Dark Ages, yun ay nagsilbi na para bagang pandilig, kaya dumami lalo yung mga tumanggap kay Kristo. Pero sa panahon ng pag-aani, hindi mo na kailangan diligan. Kaya sinasabi rito, hindi na bubuhos ang dugo ng mga lingkod ng Diyos. Diretso natin binabasa yan, ha? Wala tayong kung ano-anong maniobrang ginagawa rito. In the time of trouble, just before the coming of Christ, the righteous will be preserved through the ministration of heavenly angels. Diba? Ang dami kong binasa. Sa panahon ng kabagabagan, bago dumating si Kristo, kasi kasunod na yun, di ba? Magkakasunod yun. The righteous will be preserved. Yung mga matuwid ay mapipreserve. Hindi nga mamamatay. Bakit? Sabi sa Daniel 12:1, sabi sa Jeremiah chapter 30 verse 7. Tatayo nga si Miguel di ba? Sa ikabubuti ng kanyang bayan, maliligtas sila. Kaya nga walang dadanak, walang bubuhos na dugo. Lalo na sa mga ready for translation, handa nang sumulubong kay Kristo. Kaya ang gagawin natin ngayon, patuloy na magpakabanal at hingin ng biyaya ng Diyos na mabago yung ating mga pag-uugali. Di ba? Tapos yung pagkain natin sa panahon ng kabagabagan, libre. Bakit? Isaiah 33 verse 16. Ang pagkain, ang tinapay, tubig, sagana. Na gano'n din ang sinasabi dito ng Spirit of Prophecy. Gano'n din, ang dami. Dami sinasabing gano'n. Kaya yung suffering natin, ito pansinin ninyo sa panahon ng time of trouble, I saw that a time of trouble was before us when stern necessity will compel the people of God to live on bread and water. In the time of trouble, none will labor with their hands. Their sufferings will be mental and God will provide food for them. Ayan. Yung suffering natin pagdurusa mental. Of course, doon sa mga pinahirapan, kunyari sa bilangguan, hindi pinakain, may mga pangyayaring nahirapan ka sa physical, gusto kang saktan, di ba? Pero, all in all, sabi sa Spirit of Prophecy, their sufferings will be mental. Kaya nga ang comparison, ayon sa Bible at Spirit of Prophecy, no, ay sa panahon ng Jacob's trouble. Yung panahon na naranasan ni Jacob, yung mental anguish aside from physical pain. In spite of those anguish mentally and physical pain, naalala nyo yung ginalaw lang nung heavenly messenger, yung kanyang ka-wrestling, yung lower extremities niya, nasaktan ng lubha si Jacob. So, physical pain. At bukod dun, mental pain. Akala niya mamamatay na siya So, lahat ng kasalanan niya nag-reflect marahil sa kanyang isipan. So, ganun din ang mararanasan ng mga lingkod ng Diyos. Mga tapat sa time of trouble. Yung mga tapat, kasi yung mga nagmamahal sa Pope of Rome, hindi tapat yun, sigurado tayo ron. Yung ipinagtatanggol ang Papa sa Roma, sa mga kapatid, sinasabi ko ito sa mga kapatid. Hindi doon siyempre yung iba dyan nadaya. Kahit sa mga kapatid, mga nadaya lang naman sila na sila'y nagtatanggol sa Papa sa Roma, nadaya lang din sila. Pero kung magpatuloy sila sa ganung kalagayan na mahalin ng Pope of Rome, yun na nga, wala ka talagang pag-asa sa kaligtasan. So kaya ang suffering ng lingkod ng Diyos ay alin? Mental, kasi itinulad sa panahon ng kabagabagan. So yun po yun. Ito po yung end time scenario.
Bagamat dadaan tayo sa ganitong katindi na sitwasyon, ang tinitiyak ng Diyos, maliligtas tayo. Daniel chapter 12 verse 1, Jeremiah chapter 30 verse 7, at sa napakaraming binasa natin sa testimonies of the Spirit of God. Kaya maliligtas tayo. So kaya nga ito, yung ninais nating gawing paksa po para sa inyo, para bukod doon sa ma-aware tayo na itong usapan na ngayon, patungo sa implementation ng International Sunday Law, patungo po ito doon sa time of trouble. Yun din ang sinasabi ng Revelation chapter 7 na pinipigilan ng 4 na anghel yung 4 na hangin. Sabay-sabay na yan pag in-implement ang International Sunday Law. Maging yung passion, yung galit sa puso ng mga tao. Sa araw na yon, hindi mo isipin yung mga pwede nilang gawin na kaya pala nilang gawin kasi wala ng Holy Spirit during that time. Sa mga masasama, ang purpose nga ng Holy Spirit, pinipigil pa sa kasalukuyan. Yung kanilang anger, yung kanilang passion. Dahil pagka na-implement ng International Sunday Law at mangyari sabay-sabay, yung matinding kaguluhan sa mundo, nako po. Kaya nga sabi nga sa Visible Remnant Church, when the papal Sabbath will be enforced, it is time to leave the large cities. Yan yung panahon ng paglisan. Kaya nga, sa ibang usapin ng country living din, ngayon pa lang, hindi Sunday Law, meron ka nang piniprepare at least, dahil may dadaanan mo ng mga krisis bago dumating yung Sunday Law na yan. Di ba? Kaya yun yung mga sinasabi sa Spirit of Prophecy, mga counsel ng ating Panginoon, payo. Yung iba kasi mag-isip payo lang naman pala, hindi utos. Isipin mo yan. Ano na nangyari sa mga pag-iisip? Pagpayo ba ng Diyos? Pagpayo ba yan ng Diyos? Hindi natin gagawin kasi payo lang dahil hindi utos. Pag ang Diyos ba nagpayo, mayroon pa tayong mas maganda pang wisdom para labanan yung payo ng Diyos. Di ba payo nga, counsel? Kaya nga nasira ang bayang Israel, yung matandang Israel, kasi hindi sila nakinig sa counsel ng Panginoon. Sasabihin nila, payo lang yung sa Spirit of Prophecy. Magbasa ho kayo ng mabuti. Huwag yung nakikinig lang sa mga maling turo. Hindi naman natin sinasabi na lahat ay kumbaga, darating yan ng sabay-sabay sa conviction ng tao. Hindi natin ginajudge ang sino man. Pero yan ay counsel ng Panginoon na kapag tayo ay nag-humble sa ating Panginoon, maintindihan natin, ganun pala kabuti yung payo ng Panginoon. Bakit pinapayuhan tayong mag-country living before sa mga crisis na ito? Pero siyempre nga, madalas nating basahin, sa panahon ng implementation ng Sunday, wala na. Yung country living mo na yan, mga tinanim mo bahay, mga tinanim mong pagkain, gulay, prutas, bahay mo, iraransak yan ng mga mob. Kaya talagang kabundukan ang punta mo. Kaya nga iba ang punto ng country living sa panahon ng pagtakas. Pero yun nga, yung counsel ng Panginoon, dapat meron tayo talagang country living na talagang ginagawa, at least sa panahon natin ngayon. Pero yun nga, nasa sa inyo. Depende naman yan. Ewan ko, paano tanggapin ng mga kapatid yung conviction na yun. Di ba? At naniniwala naman ako hindi sabay-sabay ang conviction. Kaya lang, paano pag dumating na yung crisis na yon? Paano pag hinigpitan ka na doon sa mga kakainin mo at iinumin mo? Wala pang Sunday Law, ha? Paano pag hinigpitan ka na, anong gagawin mo? Di ba? Yun. Kaya pag sinabing counsel ng Panginoon, counsel ng Diyos yan. Marunong ka pa sa Diyos. Dahil pag counsel lang pala yan, meron ka mas magandang pwedeng gawin kaysa makinig sa counsel ng Panginoon kasi hindi naman utos. Isipin nyo yan. Di ba? Anyway, yun mga kapatid, yun po yung ating topic, pero dito sa aking ba't humina yung wifi ko dito? Ito kasi yung monitor ko eh. Di ba? Itong comment from, anyway, yun nga, yung topic tapusin ko muna. Tapusin natin sa oras na ito at manalangin ho tayo na sa atin pong pagtatapos ngayon.
ay itong end time scenario, ipinakita po sa banal ng kasulatan, itong mga eschatology or last day events para mahanda ang bayan. Take note, para mahanda. Napakahalagang maging handa tayo. Maging aware tayo sa nangyayari. Maging mapagmatsyag tayo sa mga nagaganap. Dahil pag hindi, tatabunan ka talaga. Ma-overwhelm ka. Overwhelming surprise ang mangyayari sa'yo. With blinding force because it will come suddenly and swiftly. Sudden, bigla, swift, mabilis na darating yan. The final movements will be rapid ones. Magiging mabilis. Kaya kung hindi ka handa, paano na lang? Paano ka na lang? Kaya nga ganito ka-importante yung pag-aaral ng last day events. Dahil ang pinagbabatayan ng Panginoon, events. Yung mga events leading to that particular event of time of trouble na ipuproduce dahil sa implementation ng International Sunday Law. Na yung Sunday Law issue ay ngayon ay tuloy-tuloy na pinupush sa mga tao sa buong mundo. Nilalatag ngayon yung foundation para doon sa icing of the cake, which means to implement International Sunday Law sa usapin ng climate crisis. Paano kung hindi mo alam yan? Paano kung sa kabila na narinig mo, binaliwala mo, paano ka? Kaya nga napakahalaga na pakinggan, pag-aralan, hilingin ang gabay ng banal na Espiritu ng Diyos para makaunawa ka. Yun ang gagawin mo. Mag-humble sa harap ng Panginoon. Hindi magyabang at mahalin ang Papa sa Roma. Ang papacy system, hindi po yan nagbabago. Kung paano siya during the Dark Ages, yan pa rin yung ugali niya. Yung sistema ang pinag-uusapan ha, hindi personal na tao. Kaya huwag kayong makalimot sa history. Yan ay sinasabi sa aklat din ng Biblia. Yung mga naganap. So yan po ang ating punto para makapaghanda at patuloy na makapagtalaga sa ating Diyos. Okay. Ama naming Diyos, maraming salamat sa gabay ng Santong Espiritu. Harinawa. Kayo po ang patuloy na magbigay ng inspirasyon at katatagan ng pananampalataya sa bawat isang nanood at nakinig at sa mga manunood pa at makikinig pa, sila'y tulungan. Ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, kapatid man o mga kaibigan, sila po'y pagpalain at ihanda ang kanilang mga puso na magtalaga sa inyo sa bawat araw ng kanilang pamumuhay upang maranasan nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbabago ng diwa, nagbabago ng puso upang isuko patuloy ang buhay sa inyo dahil kayo lang ang aming pag-asa sa mga darating na kabagabagan ng sanglibutan. At salamat sa pag-asa na sa panahong yun kami maliligtas dahil sa inyong tulong na gawin kaming tapat sa inyong dakilang kalooban. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.